Okay, for today's Ask Teacher Tina, we have a question from a mom. I'll put it on screen so that everyone can see it. The question is, hello po Teacher Tina, may concern lang po ako. By the way, I'm also a mother. Hindi ko po kasi alam kung paano didisiplinahin ng anak ko. Nawiwili po kasi siyang magsabi ng bad words. Hindi po kape palamura, mag-asawa. Madalas niya po itong marinig mula sa mga kalaro niya. Pinagsasabihan naman po namin pero kapag paulit-ulit lang po niyang sinasabi yung mga foul words na yon, napapalo po talaga namin. Ano po kaya ang tamang approach para madisiplina ko ang anak ko? Salamat po. So thank you mommy for sending this message. I asked mommy how old. Alam niyo po, pag may nagtatanong po kayo, ang una kong tanong, kung mapapansin niyo sa comments, ilang taon na? Dahil iba-iba po ang approach ng disiplina. Depende po yan sa edad. At so every time you submit something, I always ask how old. So in this case, ang bata po na nagsasabi ng bad words, and very bad words, humingi po ako ng examples, ay 5 years old. Okay. Unang-una, natutuwa po ako na sinabi ni mommy na si mommy at si daddy sa bahay ay hindi nagmumura. Malaking bagay po yun. Magsistick lang po ang pagmumura o yung language ng isang bata. Itabi muna natin yung pagmumura. Any language that the child uses, it is very dependent on kung ano yung naririnig niya sa bahay. Kasi sa 5 years old, most of the time nasa bahay siya. So natutuwa po ako na hindi po nagmumura si mommy at si daddy at hindi naman po tayo magtataka kung bakit nagugulat sila na bakit siya nagmumura kung hindi kami nagmumura. Yung pala nakukuha sa mga kalaro. Okay. Pangalawa, hindi po natin kasi nakokontrol ang behavior ng ibang tao. Nakokontrol lang po natin ang behavior siguro natin at probably yung behavior ng ating mga anak. So, wag po muna natin isipin, kausapin yung mga kalaro. Kasi hindi naman natin control yung mga kalaro niya or kung paano sila magsalita. Ang pwede lang po natin pagsabihan ay ang ating anak. Diba? So, kung naririnig niya ito sa mga kalaro at inuulit niya sa bahay, kung 5 years old lang po siya, most of the time, hindi naman po niya alam na masama yung sinasabi niya. Inuulit lang po niya yung naririnig niya galing sa kaklase. Kung baga kung nakikipaglaro ka, tapos laging sinasabi ng kaklase mo, ano ba? Hotdog, hamburger. Ano ba yung mga usual na sinasabi? Laro, bola. 'Di ba? Maririnig nyo rin yan sa bahay kasi laging sinasabi ng kalaro. Unfortunately, in this case, nagmumura yung mga kalaro. So, nadadala niya yan sa bahay nyo. Without him knowing kung gaano kabuti o kasama yung sinasabi niyang salita. Because at 5 years old, inuulit lang po niya. He's still developing his articulation for language, verbal domain, his vocabulary. At so parang sinasabi lang niya yung naririnig niya. Tayo po yung magsasabi na, ay anak, hindi ko gusto yung salitang yan. Dahil ang salitang yan ay masama. Sasabihin ng 5-year-old, bakit sinasabi ng mga kaklase ko? Or mga kalaro ko kung masama yun? Ang sasabihin niyo po ay, hindi ko alam kung bakit hindi nila alam, pero hindi kami ni daddy, ayaw naming sinasabi mo yung salitang yan. Okay? Tapos I think ang nangyari, sinabihan siya, tapos inulit niya ulit. Now, this always happens. Number one reason is for attention. They say it because they get the attention of the parent, whether it is negative or positive. That's the developmental trait of a 5-year-old. He would always want the attention of his parents. Minsan kasi, aminin naman din natin, pag may batang namumura, maliit na bata, parang nakukutan pa tayo. So baka may naririnig siyang kasama sa bahay na tatawa pag sinasabi yung word. Can be attention, can be to feel, to belong.
sinasabi niya, yung sinasabi ng kalaro niya, para belong siya dun sa barkada or sa grupo. Akala nyo kayo lang ang makakasabi ng word na yan. Masasabi ko rin yan. Diba? Ang nangyari daw, sabi nung mommy na nagsulat ay, sinusumbong pa siya ng mga kalaro niya. Sila naman yung nagturo. Siguro nagkakakutsaan, 'di ba? Or nagkakalokohan. Ay, yung anak niyo po nagsabi ng ganitong word. Diba? Kayo naman na nagturo. These things happen to our children because we allow them to play with other children. That's very normal. We cannot control the behavior of the surroundings. Diba? Lalo na kung, mas gusto ko naman kasing naglalaro siya sa labas kaysa nagagadget sa loob ng bahay. Marami siyang natututunan pag may mga kalaro siya eh. Naghihintay siya to take turns, naghihintay siya na respetuhin yung mga laro, yung rules ng laro. Madami siya natututunan pag nakikipaglaro siya sa ibang tao. Pero natututo rin siya ng mga masasamang salita kung nagsasabi ng masamang salita yung kalaro niya. So, poprotektahan natin ngayon or lalagyan natin ng boundaries yung anak natin. Sasabihin natin, you will remove something that he will look forward to. Kasi pag pinalo kasi natin at sinabi natin, inulit mo na naman. Hindi naman niya naiintindihan minsan kung gaano kasama yung word na yun eh. Alam niyo po, yung mura ng Tagalog. Hindi ko kasi masabi eh. So isipin niyo na lang yung pinakamasamang mura in Filipino. Sinabi po nung bata. A 5-year-old doesn't understand that. He just says it because his classmates, or his playmates say it. That's why he says it. So we set the boundaries at home. Anak, pag inulit mo yung word na yan, sinabi na ni mommy na masama yan, hindi na kita papayagang paglaro sa mga kalaro mo. That is a privilege that you are taking away instead of punishing for something he doesn't understand. So, in a way, you are disciplining him because you are teaching him that there is a consequence for his action. I already told you it's wrong. You still said it. I will take away the privilege of going out and playing. It is experiential. It is consequence of his action. Mas naiintindihan niya yon. Kasi ramdam niya yun eh. Tatanggalan mo ko ng privilege to go out. Kasi sinabi ko to. So therefore, para makalaro ulit ako, hindi ko na lang siya sasabihin. As compared to, ayan nga na naman, sinabi ko ng masama yung salitang yan. Ulit ka ng ulit, ulit ka ng ulit. We are just punishing the child instead of teaching him something. Okay? You can explain it in a calm way so that wala na rin yung masyadong attention to it. So sabihin niya, kasi mommy at daddy, kung hindi rin naman kayong nagmumura, I will give you 98% of the time that will not stick with the child. Hindi po yan magiging permanent behavior. Kasi hindi nagmumura sa bahay. Hindi niya naririnig. Kayo pa rin yung biggest influence sa buhay ng anak ninyo. Ngayon, if the behavior continues and worsens, let's say, may apart from pagmumura, meron din siyang ibang napipick up sa kalaro, ibang behavior na hindi nyo gusto, kailangan na natin pag-isipan if we will expose our child to those elements. Kasi nga naman, kung alam nating dangerous na yon para sa mga anak natin, hindi naman natin sila i-expose ng i-expose. Hindi ba? Kasi yun ang magiging majority of the time nila. So, wag din tayo padalos-dalos dahil alam mo, yung larong bata, gusto ko rin kasi ang bawat bata ma-expose sa iba-ibang bata. Para din, natitest yung intrinsic motivation niya na, teka, alam kong mali ito eh. Hindi natitest yon by removing him from the group. Natitest yon by being with the group and him choosing not to say those words. That's intrinsic motivation. Gusto natin, nanggagaling sa kanya yung choice at sasabihin niya, pag sinabi ko tong word na to, hindi na ako makakalaro. Mas importante sa akin yung laro eh.
So therefore, hindi ko na siya sasabihin. And then you will just notice that it's going to be said less and less. You will only worry if it worsens to other behavior. All right? So wag po tayo mag-worry. We are still the biggest factor in a young child's development. So, kung hindi po kayo nagmumura, hindi po yan magmumura. Or hindi siya often magsasabi ng swear words. Kasi hindi kayo nagmumura. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, Mommy at Daddy, nagmumura ba kayo sa bahay? Itigil na natin. Because we are the models of our child's behavior. So thank you for this episode of Ask Teacher Tina.